Praise the Lord! Amen. Hallelujah. At ngayong gabi ay nagsama-sama na naman po tayo para magkaisa po sa panalangin. Pero bago po ang lahat muna po tayo ay tumayo. At maaari bang kantahin natin yung kantang pinamagatang Goodness of God? I-declare po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Na i-declare natin na talagang palaging mabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. At let us just adore Him. Let us worship His name this night. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah.
Yes, indeed, Lord, that you are always good in our lives, Lord God. Thank you, Jesus, for your goodness. Hallelujah. And we want to glorify your name tonight, Lord. We want to lift your name up high, Jesus. Hallelujah, Lord. Karapat-dapat lamang, Panginoon, na papurihan ka. Karapat-dapat lamang, Panginoon, na madakila ang iyong banal na pangalan. Hallelujah, Jesus. Lord, naririto naman po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba po sa iyong banal na harapan. Hallelujah, Lord. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Patawarin mo po kami kung ano man pong pagkakasala ang nagawa namin, Lord. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan, Panginoon. Nang sa ganun ay walang maging balakid at matanggap mo, Panginoon, ang aming papurit pagsamba sa iyo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo na naman kami ng panibagong kalakasan, Panginoon. Naririto na naman po kami magkakasama, Panginoon, para po magpuri, para manalangin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you for tonight, Lord God. We know, Lord God, na ikaw po ang patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na mararanasan ka pa po namin, lalong-lalo na ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, sa bawat panalangin na sasambitin ng mga nandito ngayon, Lord God, at sa maging nasa kanilang mga bahay, Panginoon, na nanunood, lahat po, Panginoon, ng mga panalangin na ito, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang tutugon, Lord God, sa aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, at sa mga mensahe mo na gusto mong iparating sa amin ngayong gabing ito, Lord God. Naway ikaw po ang patuloy na magbigay ng knowledge, ng wisdom sa amin, Lord God. Maintindihan po nawa namin ang gusto mong sabihin sa amin ngayong gabing ito, Panginoon. Ano man po ang mensahe mo, Panginoon, ay tatatak sa aming puso at isipan, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for everything that you have done in our lives, Jesus. Ikaw lamang po ang aming pupurihin. Ikaw lamang po ang aming dadakilain at sasambahin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Sa gabing ito, muli tayo po ay nagkasama-sama, nagkatipon-tipon sa bahay-samba ng ating Panginoon para papurihan siya, sambahin siya, at sama-sama po tayong manalangin sa Kanya. At sa gabing ito, yanadako po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na makipagbukas po kayo sa akin in the book of Matthew, chapter 11, verses 28 to 30. Yan, Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Yan, alam ko na alam niyo ito. Sabi niya dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito po makita po natin na sa ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi dito, it is an invitation sa mga Israelita. Bakit nga ba nasabi ito ng ating Panginoong Hesus? Makita po natin kung bakit sinabi ito ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga po, na ang mga Israelita ay sinusunod po nila yung katuruan ng mga Pharisees pa na talagang nahihirapan sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na talagang nag-offer pa sila yung ginagawa nila, yung katuruan nila na minsan ito na yung nagpapahirap sa kanila, sa kanilang mga buhay. Na hindi na sila makapag-concentrate sa buhay dahil sa kanilang ginagawa na. Pero po makita po natin na tinawag sila ng ating Panginoon. Ito po yung invitation ng ating Panginoong Hesus na kayo, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan at lubang nahihirapan. At makita natin dito na sinabi ito ng ating Panginoong Hesus sa kanila kasi nga po nakita niya yung ginagawa nila na talagang
napakahirap na. Parang ito na yung nagpapahirap sa kanilang yung mga turuan ng mga Pharisees na talagang binibigay na sa kanila para sundin nila, yan, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagsuserve. Pero po, ito na yung sinabi ng ating Panginoon Jesus sa kanila, na lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at lubhang nabibigatan. At sinabi pa niya dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Nabasa ko po yung pamatok dito na sinasabi niya, yung nilalagay sa dalawang hayop, baka or aginwang. Amoy di pakas dyan niya. Sangol, yung sangol. Makita natin yung, sabi niya dito, na pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Dito makita natin, dito yung ginagawa nila, yung batak na, sabi natin yung baka, yung talagang trained na baka, ipapartner nila sa, nag-uumpisa pa lang, sa, sabi natin, sa trabaho. Talagang pinapartner nila para matuto itong baguhan na ito. Kaya nga ito po yung ginawang alimbawa ng ating Panginoon Jesus na pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sabi pa niya di sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Dito din sinabi niya sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yan, makita natin yung sinabi ng ating Panginoon sa kanila na come to me all of you are weary. At sabi pa niya na pasen ninyo ang aking pamatok at bibigyan ko kayo ng kapahingan. At sabi niya, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ako'y maamo at mababang loob. In application to us, minsan tayo po, nahihirapan na din tayo sa buhay. Physically, mentally, emotionally. Sa mundo ito, makabannog ang trabaho, nakakapagod maging kuya, maging nanay, maging ate, maging tita. Sa loob ng pamilya, nakakapagod, makapa-stress. Sa lahat sa buhay po natin talagang nakakapagod talaga. Pero po, sinabi ng ating Panginoon sa atin, tayo po'y kanyang tinatawag na kayong mga nabibigatan. Lumapit kayo sa akin. Minsan kasi ang tao, sinasabi na pinapasan ko na ang daigdig. Talagang binubuhat ko na, nagbubuhat na ako ng napakalaking problema. Minsan ganun tayo. Stress tayo dahil sa mga negatibong nangyari sa atin, parang dinadamdam na natin yon. Yung parang napakalaki na yung responsibilidad natin na ginagampanan. Yun yung mga ginagawa natin na parang nagpapabigat sa atin, na nagpapahirap sa atin. Kahit nga tayong mga Kristiyano, ganun din tayo, di ba? Tayong mga Kristiyano, talagang minsan, aminin naman natin o hindi, talagang nabibigatan na din tayo, napapagod na din tayo sa ginagawa po natin. Minsan, iniisip din natin yung gawain ng ating Panginoon, siyang nagpapahirap din sa atin, na siyang nagpapabigat, minsan inisip natin na pabigat na din yung ginagawa natin, na imbes na nagpapahinga na tayo, pupunta pa tayo sa church, sa mga kabataan, imbes na nag-aral o ginagawa dyan sa labas, pupunta pa sa church para gawin yung ministry, para mag-practice o ano man yan sa mga nanay, di ba? Minsan, tayo po, talagang nahihirapan tayo, minsan nabibigatan na din tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Na minsan, ito na yung buhay natin, ito na yung rotation natin, mula umaga hanggang gabi. Na makabannog mo, makabandog tupay nga gidda. O nagit idla ka, may stress kan tupay, o matir alamido ko, kastoy langanan. Di ba? Makabandog mangan, ang galngal. Makapaumag ngalngal niya, kung nakakakaan. Ngalngal, makabsugmat. Di ba? Lahat ng halos sa isipin natin, lahat ng ginagawa natin, makabandog, talagang nakakapagod. Pero po, napakaganda na siya ng sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan. Ito po yung tawag niya sa atin. Lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya nga po sinabi niya dito na dalhin ninyo ang aking pamatok,
at matuto kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Napakagandang sinabi niya na minsan kasi yung mga trainer, di ba? Galit na galit sila kapag nagkakamali yung mga train nila. Pag matigas yung ulo ng mga tinuturuan nila, di ba? Makaungat daw rin si kamat niya nung nagtangkan ta ulo data sa surwam. Talaga dandalim lang nga papispisan no mabusor kan. Pero po ang ating Panginoon hindi po ganon. Matuto kayo sa akin kasi ako ay maamo at mababang loob. Matuto kayo sa akin, sabi niya. Paano tayo matututo sa ating Panginoong Hesus? Lumapit tayo sa Kanya. At sa Kanyang mga salita, doon tayo matututo. Na, oo, siya yung nagtuturo sa atin. Sa Kanyang mga salita, minsan nasasaktan din tayo. Minsan nahirapan din tayong sumunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Di ba? Yung mga pinag-uutos niya, parang hirap din nating sundin. Pero po, sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y maamo at mababang loob, sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok, magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya nga po sa gabing ito, it is reminders to us na makabannog dit ating abiyag. Nakakapagod itong buhay na to. Pero po, mayroon tayong pupuntahan na pwedeng pagpahingahan, kundi sa presensya ng ating Panginoon. Gusto mo ng kapahingan? Lumapit ka sa ating Panginoon at ikaw ay makakasumpong ng kapahingan na siyang hindi mabibigay ng mundong ito. Kapayapaan na siya ang ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Kung kailangan mo ng pahinga, lumapit ka kay Kristo. Kung kailangan natin na talagang mag-rest, pumunta tayo sa presensya ng ating Panginoon at marirenew ang strength natin, yung kalakasan natin. Kasi nga po, yayakapin tayo ng kanyang presensya, i-remind tayo sa ating mga gagawin, tuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga gagawin, sa ating mga plano. Kasi nga po, minsan pag nagpaplano tayo, gusto nating gawin, pero habang ginagawa natin, nakakapagod din. Gusto nating yumaman, di ba? Gusto nating yumaman. Habang ginagawa natin, makabanlog mo, trabaho nga trabaho. Di ba? Kapapanunod niya aramidang para makaipon. Di ba? Nakakapagod talaga, pero po, kapag tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon, makakasumpong po tayo ng totoong kapahingahan. Yayakapin tayo ng ating Panginoon at tayo makapagpahinga sa Kanyang presensya. At pagkatapos natin magpahinga sa Kanyang presensya, laban ulit. Kasi nga po, na-renew na naman yung kalakasan natin sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Sabi niya dito, kapahingahan ang kailangan mo sa oras na ikaw ay napapagod, hindi ang pagsuko. Pag napagod ka, magpahinga ka. Huwag kang sumuko. Ang sumusuko, natatalo. Di ba? Ang taong sumusuko, kailanman hindi nananalo. Di ba? Sa atin po, ito po yung reminders about isa. Huwag kang sumuko. Napagod ka, nasaktan ka, magpahinga ka, at lumapit po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At ang Diyos ang siyang magtuturo sa atin kung anong gagawin po natin. Ang Diyos ang siyang yayakap sa atin. Ang Diyos ang siyang gagabay sa atin para lumaban ulit. Tayong mga Kristiyano hindi talunan. Sinabi yan ng ating Biblia at sinasabi yan ng ating Panginoong Hesus. Panginoong Diyos, we are victorious dahil ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa atin. Mapapagod tayo, papagurin tayo ng kaaway, magpahinga lang ang kailangan mo. At kapag nakapahinga ka sa presensya ng ating Panginoon, may lakas ka na naman na lumaban. At ang Diyos ang siyang patuloy na magpapalakas sa iyo. Ito po yung gandang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus mismo ang nagsabi nito, "Come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at bibigatan. At
kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yun po yung mensahe sa gabing ito. Nawa po, sa oras na ito, alam ko, napapagod tayo, pagod tayo, may mga pasanin po tayo. Lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon at tayo po'y magpapahinga sa kanyang presensya ngayong gabi. At sasabihin po natin lahat ng mga daing po natin. Sasabihin natin lahat ng mga problema natin. Sabihin natin lahat ng mga nagpapahirap sa atin. At pagkatapos nating sabihin, at pag nasabi na natin yan, ang Diyos ang siyang patuloy na iyakap sa atin. Ngayong gabi, punta po tayo sa ating pananalangin at lagi nating tatandaan, ito po yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa panahon na tayo po'y nahihirapan, andyan ang Diyos na siyang ating takbuhan. Punta po tayo sa ating lugar kung saan po tayo mananalangin.
Sa gabi ito, dadako po tayo sa mga prayer request po natin. Sino po yung mga may prayer request? Ayan, pag-pray po natin si Nicole sa kanyang pag-exam. Knowledge and wisdom ang patuloy na ibigay sa kanya ng ating Panginoon. Sino po? Yan, pag-pray po natin si Brother Vincent Barcelona, complete healing. Yan, pag-healing sa family po ni sa Dalisay. Yan. Meron pa po ba? Yan, pag-pray po natin yung good health ng bawat isa sa atin, mga estudyante, mga nanay. Yan, lahat po tayo. Yan. Yan po yung struggle po natin. Ngayon, init. Yan. Pag-pray po natin si Brother Abraham Jr. Meron pa po ba? Pag-pray po natin yung mga outreach, yung patuloy na pagkilos ng ating Panginoon. Yan. Bago tayo pumunta sa ating panalangin, yan, i-prepare na po natin ang ating offering at ibigay muna natin para diretso na po tayo ang ating kaloob sa ating Panginoon. Yan, tumayo po tayo at awitin natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ang ating handog, ating pasasalamat sa ating Panginoon. At awitin natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ang mga offering po natin sa ating Panginoon. Para sa Panginoon, tayo ay magbigay. Para sa Panginoon, purihin ang Diyos. Pasalamatan siya na may kagalakan sa pusong hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa dakila sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoon, na patuloy na nagpapakumbaba at patuloy na nagpapasalamat sa patuloy na biyaya mo at patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, tinatas po namin ang mga nangangailangan ng kompletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang pamilya po ni Sister Dalisay, Panginoong Diyos, kay Brother Vincent, Panginoon, kay Brother Abraham Jr., Panginoong Diyos, na sila po ay may nararamdaman sa oras pong ito. O meron man, Panginoong Diyos, na miyembro po ng iglesyang ito na may karamdaman, o miyembro po ng aming pamilya na may karamdaman, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa kanila. Iparanas mo po ang kagalingan na nanggagaling sa iyo at ipuin mo po ang kanilang mga pisikal na katawan ng iyong kapangyarihan at maramdaman po nila ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa kagalingan na iyong ipagkakalob sa kanila at alam po namin na sa oras pong ito, nararamdaman na po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Tinatas po namin si Sister Nicole na nalalapit na po ang kanyang pag-exam. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanya. Patuloy, Panginoon, na bigyan ng karunungan, katalinuhan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At alam po namin na ang anak mong ito ay patuloy mong pagpapalain at tutulungan. Alam po namin, Panginoon, na maranasan po niya ang katagumpayan na iyong ipagkakalob sa kanya. Salamat, Panginoon. Salamat po. At tinatas po namin, Panginoon, yung mga anak, ang bawat pamilya po ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang sitwasyon ng aming mundo. Napakainit po, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa aming mga buhay, ang aming mga pisikal na katawan, Panginoong Diyos. Hawakan mo po, ibigyan mo po kami ng good health sa bawat isa sa amin, Panginoon. Protektahan mo po kami mula sa mga karamdaman, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na
kalakasan ang patuloy bigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin ang iyong mga anak ay patuloy mong proprotektahan, patuloy mong tutulungan, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin, Panginoon, ang aming mga outreaches, Panginoon. Lord, patuloy na kumilos ka sa bawat gagawin po namin na pagkakatipon-tipon na gagawin po namin para sa iyo. Sa mga outreaches, Panginoon, na buksan. Lord, patuloy, Panginoon, iparanas mo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu, ang siyang patuloy na maranasan po sa bawat pagtitipon po namin upang ang bawat isa ay mapuspos na yung presensya, Panginoon, mapuspos ng yung espiritu. Patuloy, Panginoon, ay bless mo po ang bawat tenga na makakarinig ng yung mga salita sa mga tao, Panginoong Diyos, na makakarinig ng yung mga salita. Patuloy mong pagpalain, patuloy na baguhin ang buhay po ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na ibigay mo po ang kaligtasan sa mga hindi pa naligtas, Panginoon. At gagamitin mo po ang yung mga lingkod, ang yung mga anak, Panginoong Diyos, upang magbahagi ng iyong mga salita, upang humayo, Panginoon, at upang magikayat, upang makirinig ng iyong mga salita, Panginoon. At ang mga taong aaten ay makita po kung sino ka at ikaw ang Diyos sa dakila na mararanasan po nila. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At tinatas din po namin ang aming iglesyang ito, Panginoon, na siyang pinagkakatipunan po namin. Nakikita po namin na pinagpapala mo po ang aming simbahang ito. Nakita po namin na pinagpapala mo po ang bawat anak mo sa lugar na ito. Salamat, Panginoon Diyos, alam po namin na ginagamit mo po ang iyong mga anak upang may provide ang pangangailangan ng aming iglesia. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa mga projects pa po namin, ikaw ang siyang patuloy na mag-provide. Gagamitin mo po ang bawat isa sa amin upang may provide po namin ang pangangailangan ng aming iglesyang ito. Sa mga projects po namin, may provide, Panginoon, dahil ikaw ang siyang mag-bless. At alam po namin na pagpapalain mo po ang bawat anak mo sa lugar na ito. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain at patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan ang bawat isa, palakasin, pagkaingatan, protektahan, dumating man, Panginoong Diyos, yung mga problema, mga negatibong pangyari sa iyong mga buhay. Tulungan mo po kami upang mapagtagumpayan po namin ang mga bagay na iyon. At alam po namin, itatak mo po sa isipan po namin na kami ay mananagumpay dahil ikaw ang siyang patuloy na bibigay ng katagumpayan sa amin. Kapag sa panahon na kami napapagod dahil sa mga ginagawa po namin, Lord, nawa, Panginoon, ilagay mo sa aming mga isipan na lagi kaming pumunta sa iyong presensya at magpapahinga sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dalalan po namin na yung mga pangako mong ito ay patuloy mong ibibigay sa iyong mga anak. Sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, patuloy mong pagpalain at alam po namin, Panginoon, ang pagpapala ay patuloy na mararanasan po ng bawat isa sa amin. Physically, mentally, emotionally, Panginoon Diyos, at sa aming spiritual na buhay, patuloy mong patibayan ng aming mga pananampalataya. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala lamang sa iyo at patuloy, Panginoong Diyos, ni i-remind mo po sa amin na dapat kaming laging manalangin at magbasa ng iyong mga salita upang may gagamitin po kami sa bawat araw ng aming mga buhay at patuloy, Panginoong Diyos, na mag-encourage, na magpatuloy sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak na alam po namin na nakahanda na po ang pagpapalang ibibigay mo po sa bawat isa sa amin at ang aming kinabukasan ay hawak mo at ang kinabukasan yun ay magandang kinabukasan dahil ikaw ang siya magbibigay nito. Salamat, Panginoon. Salamat po at i-bless mo din po, Panginoon, ng aming mga pastor, Panginoon, si Pastor Grace, Pastor Pader, Panginoong Diyos, na siyang naglilid sa amin. Patuloy mo silang tulungan, patuloy na protektahan, patuloy na pagkaingatan, patuloy na tulungan sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang ministry, Panginoon, naging pinagkalob sa kanila. Patuloy mo silang palakasin, protektahan sa kanilang mga pinupuntahan. At alam po namin ang aming mga pastor na ito, Panginoong Diyos, ay patuloy mong pagpapalain sa lahat din ng aspeto ng kanilang mga buhay. At alam po namin, Panginoon, na patuloy na encourage mo sila na magpatuloy sa kanilang ministeryong ipinagkalob sa kanila. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Alam po namin na nakita mo po ang bawat panalangin po nila, narinig mo po panalangin po nila, mga sitwasyon po nila, Panginoon. Alam po namin na mararanasan po nila ang tulong na nagmumula sa iyo dahil sila po yung lingkod at patuloy, Panginoon, pagpapala ang siyang mararanasan po nila. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, at sa mga gatherings po namin sa church na ito, sa mga Bible studies, sa mga
pagtitipon po namin, prayer meeting, family devotions, dawn watch, Panginoong Diyos, Sunday service, sa lahat po, Panginoon, ang aming pagtitipon. Lord, patuloy mong pagpalain ng bawat isa, ang iyong banal na Espiritu siyang patuloy sumama sa amin. At alam po namin, ng pagtitipon ito, Panginoong Diyos, ay para sa iyo at gamitin mo po ang bawat pagtitipon na ito pang magsilbing encouragement sa bawat isa na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, ang iyong mga salita na siyang mapapakinggan po namin at ang lahat po ng aming gagawin ay mabigyan ka po nawa ng kapurihan at kaparangalan sa bawat gagawin po namin. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Salamat sa panalangin po namin na pinakinggan mo po, Panginoon Diyos. Alam mo po ang bawat ilalaman ng puso isipan po namin. Marahil may mga panalangin pa po kami hindi nabanggit sa iyo, Panginoon. Pero alam mo po ang ilalaman ng aming mga puso isipan. Alam mo po ang bawat sitwasyon po namin. Alam mo po ang the best na isasagot sa panalangin po namin, Panginoon. Magtitiwala po kami sa iyo. Patuloy kami hahawak sa iyong mga pangako. Patuloy, Panginoong Diyos, na kami magpapasalamat dahil alam po namin na kaming iyong mga anak ay hindi mo bibiguin. At patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan po namin ang tulong at miracle na gagawin mo po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa pagkakatipon-tipon po namin. Salamat sa iyong gagawin sa bawat panalangin po namin. At alam po namin, Panginoon, na kumikilos ka na po sa bawat panalangin po ng bawat isa. At sa aming paghiwa-hiwalay mamaya, Panginoon, patuloy mong protektahan, patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan, palakasin ang bawat isa sa amin. At makakarating po kami sa aming mga tahanan, kung saan man kami pupunta, Panginoong Diyos, na punong-puno, Panginoong, kagalakan dahil ikaw na po ang sumagot sa aming mga panalangin. At sa aming pamamahinga mamaya, Panginoon, bigyan mo po kami ng kapahingan na nanggagaling sa iyo, kapayapaan na nagmumula sa iyo. At patuloy, Panginoong Diyos, na bukas magpapasalamat muli kami dahil ikaw ang patuloy na gumising sa amin at patuloy, Panginoong Diyos, nakikilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.